kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan man pong panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino, magandang umaga. Ngayon po ay 30 ng Hulyo 2025, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, Minority Bloc sa Senado isinusulong isa publiko ang BICAM deliberation sa 2026 National Budget. Senado at Kongreso naghalal na ng mga mamumuno sa iba't ibang komite. Department of Justice may bagong testigo sa missing Sabongeros. Dalawang kongresista na huli kam habang nanonood ng online sabong at bilyar sa ika-4 na sona ng Pangulong BBM. Demolition sa Nabotas Floodgate, target naman ng DPWH na matapos sa August 8. Habagat patuloy na magpapaulan sa Western Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magdadala ng pagulan ang Southwest Monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon sa susunod na 2 araw. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, asahan ang pabugso-bugsong mga pagulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Kasama din sa uulanin ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley at ang Central Luzon. Pinayuhan ni Torres ang publiko na maging vigilant, mapagmatsyag sa posibleng mapagbaha at pagguho ng lupa. Mula Huwebes hanggang Sabado, July 31 hanggang August 2, sinabi ni Torres na asahan din ang mahagyang pagbuti ng panahon, ngunit asahang magdadala pa rin ang umiiral na habagat ng paminsan-minsang mga pagulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Bataan, Zambales, Metro Manila, Cavite at sa Batangas. Alay, kumusta ang ating mga kababayan din sa Batangas? Suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa buong bansa ngayong Miyerkules, July 30 dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo, habagat at hindi pa humuhupang tubig baha. Kabilang sa mga may suspension ng klase sa Abra, bayan ng Likwanan Baay, all levels public and private na. Sa Benguet naman, walang face-to-face classes sa preschool to elementary school, public and private. Sa La Trinidad, no face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private. Sa La Union, bawang all levels public and private hanggang August 1 na yan. Ang San Fernando Kinder to senior high school, public and private. Sa Pampanga, na hanggang ngayon po ay maraming area pa rin na nakalubog sa tubig baha. Masantol, all levels, public and private, July 29 hanggang August 1. San Simon, no face-to-face classes, all levels, and private except Concepcion Integrated School hanggang August 1 na yan. Santo Tomas, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Pangasinan, Masanto siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Walang klase din po sa Aguilar, no face-to-face classes, all levels, public and private. Alamino City, all levels, public and private hanggang August 1 na yan. Sa bayan po ng Anda, all levels din. Bolinao, all levels, public and private hanggang August 1 na.
Ibig sabihin hanggang sa Biyernes. Sa Burgos, ganun din. All levels public and private. Calasiao, all levels public and private. Dagupan City, all levels public and private. Lingayen, no face-to-face classes. Kinder to grade 12, public to private. Malasiki, all levels public and private. San Carlos City, no face-to-face classes, all levels public and private. Ang paniwanag din po ni Director Ronel Tan ng DPWH Region 1, bambagal ang paglabas ng tubig baha dyan po sa Pangasinan dahil nga sa marami talaga, matindi talaga, saturation, basin ho kasi ang bahaging yan ng Central Luzon o ng Northern Luzon. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy pa rin ang pinaplanong makeup classes ng Department of Education para sa mga paaralan na naapektuhan ng Bagyong Krising, Dante at Emong, gayon din ang Habagat. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakadepende ang mga paaralan kung kailan isasagawa ang make-up classes. Depende rin na niya kung kakayanin ng mga ito ang Saturday class o mag-extend lamang na oras mula sa regular schedule ng mga estudyante. Ang planong make-up classes ay para sa mga nasayang na araw dahil sa isang linggong suspensyon ng klase, bunsod naman ng masamang panahon. Pero alam mo ba ninyo, di ba naman problema tayo dito sa Pilipinas ng kakulangan ng classroom, lalong-lalo na pagkapanahon ng mga kalamidad, nasisira yung mga classroom. Bakit hindi ho natin tingnan itong ginagawang sistema ng edukasyon sa Denmark, Sa halip na traditional classroom, sa ilalim ng mga puno, nagkaklase ang mga estudyante sa isang paaralan sa Denmark. Tinawag ang nasabing konsepto ng pag-aaral na forest schooling, kung saan hinihikayat ang mga mag-aral na buksan ang kanilang curiosity sa paligid at koneksyon sa kalikasan. Ang kagubatan ang nagsisilbing mismong laboratory, playground ng mga estudyante kung saan binibigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na obserbahan ang paglago ng mga puno, insekto, magsulat ng istorya, magpinta sa mga dahon at masilayan ang mga ulap. Kagaling ha. Oo, dito sa dito sa Peace Camp, diyan sa Sambales may ginagawang ganyan, Dito rin nag-aaral ng mga estudyante ng mga asignaturang Science, Math, Language at Art. Sa ulat, nakatutulong ang nasabing paraan para sa creativity, resilience, teamwork at mental well-being ng mga mag-aaral para makakilos ng malaya at aktibong matuto. Ang problema lang ho natin may gubat pa ba tayo? Kinalbo na natin ang gusto yung bundok, kaya nga ho tayo matindi ang flooding Di ba? Oo. Anong gubat? Anong forest school ang pupuntahan ng mga estudyante? Sa Denmark, matindi ho ang kanilang matindi ho ang kanilang mga inisitibang pangalagaan ang kalikasan. Di magtanim ulit tayo ng mga puno, Ay, para ho sa mga interesadong makilahok sa Pagcor Photo Contest 2025, hanggang bukas na lamang po ang deadline ng submission. Isang tulog na lang. July 31 ang deadline ang pagsusumite ng mga entries para sa 2025 Pagcor Photo Contest. Ang patimpala kay bukas pa rin sa mga Pinoy photographers, amateur at mga professional, basta edad 16 years old and above. Ang tema, Infrastructure for Economic Development. Layo ng tagisan ay pakita kung gaano kahalaga ang infrastruktura tulad na kalsada, tulay, pantalan, paliparan, kuryente, tubig, digital network sa pag-unlad ng ekonomiya at pag-angat ng kabuhayan ng mga mamamayan. Binigyan din ni Pagcor Chairman at CEO Altenco na napapanahon ang naturang tema sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng Pilipinas. Bukas po ang kompetisyon para sa mga magsusumite sa conventional category. Mga litrato ito nakuha gamit ang digital camera. Mobile category naman ay para sa mga gumagamit ng action cam o mga smartphone. Tapos sa drone category naman, mga aerial shots ito gamit ng drone mounted camera. Magkakaroon ng 8 grand winners sa bawat kategorya. Ang top prize sa conventional category, 100,000 pesos plus trophy. Tapos tig 50,000 pesos naman plus trophy para sa mga mananalo sa mobile at drone categories.
Ang mga finalists na magwawagi ay makatatanggap din ng consolation prizes. 35, 20, 35 para sa conventional, 20,000 pesos naman para sa mga mobile at drone categories. Sa mga naos pang magpasa na ka na ng mga entry, puntahan ho ninyo yung www.pagcor.ph/photocon2025/index.ph. Maganda umaga, Pilipinas! 4:15 ang oras sa buong Kampuluan. Oy, mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and 7-on cotton, gawa po ng ACS. Si Sam Bersosa daw po dahil natalo sa eleksyon. Nais mo nang mag-focus sa negosyo at pagsuporta sa kanyang girlfriend na si Rian Ramos. Ibabalita yan sa atin ni Morley Alinio. Morning, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Sam Bersosa na tumakbo dati bilang mayor ng Maynila pero hindi pinalad. Ayon kay Sam, sa ngayon ay wala pa sa isipan niya kung muli siyang babalik sa politika dahil ang priority niya ay suportahan itong si Rian Ramos sa mga proyekto ng kanyang jowa. At mas binibigyan daw pansin ni Sam Bersosa ang kanyang negosyo dahil pansamantalang napabayaan niya ito noong mga panahon ng kasagsagan ng pangangampanya. Nang itanong namin kung tuloy na ba ang kasal nila ni Rian dahil ito ang inaabangan ng mga tao, ay napangiti lang ang nasabing binata. Ayon kay Sam, darating daw ang pagkakataong iyon dahil sa kanyang puso at isipan, si Rian na talaga ang gusto niyang ihatid sa altar. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw tumoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Yan naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Malasakit ang pinag-uusapan ba? Ito good news. Hindi papatawa ng multa ng Land Transportation Office o LTO ang mga magpuproseso ng late vehicle registration o yung pong pumalya sa pagpaparehistro ng kanilang mga sasakyan, hindi napansin, nag-expire na pala. Yan din ang driver's license renewal sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na lalayan ng mga Pilipinong lubhang tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Iginit ni Dizon ang ng registration at lisensya nag-expire noong July 21 hanggang 25. Ayun. Kala ko yung mula nung March, hindi pala. July 21 lang hanggang 25 ay maaari pang iproseso hanggang Agosto 8 ng walang multa. Saklaw din ang naturang extended settlement period ng mga traffic violation mula July 21 hanggang July 25. Inaasahang matatapos na sa ika-8 ng Agosto ang clearing operation sa dekadang taonang Tangos Tansa Navigational Gate sa lungsod ng Nabotas. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, binabadali na nila ang demodisyon para sa pagpapanumbalik ng malayang pagdaloy ng tubig dito. Tinayag din ni Bunuan na hindi maantala ang kanilang clearing operation sa kabila ng weather disturbances. Paliwanag ng kalihim, ang pag-alis sa naturang struktura ay kritikal na hakbang para maprotektahan ang low-lying community sa Nabotas at mga karatig lugar. Pagkatapos na niya ng demolisyon, gagawin itong moderno at climate resilient floodgate na target namang makumpleto sa 2026. Nagpatupad na ng price freeze sa mga bilihin ang Department of Trade and Industry sa Antique. Kasunod dito ng deklarasyon ng State of Calamity ng probinsya dahil sa epekto ng sunod-sunod na bagyo at paglakas ng habagat. Ipatutupad ang price freeze sa mga bilihin gaya ng dilatang sardinas, gatas, kape, tinapay, noodles at sabong panlaba. Tatagal ang nasabing price freeze ng 60 araw mula nang maideklara ang State of Calamity sa lalawigan.
60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin ipatutupad din ng DTI. Yan po ay sa Bataan. Mga lumabag, papatawa naman ng parusa. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Mahigpit na ipinapatupad ngayon ng Department of Trade and Industry DTI ang 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong lalawigan ng Bataan matapos ideklara kamakailan ang state of calamity dahil sa malawakang pagbaha dulot ng habagat at bagyong Krising, Dante at Emong. Epektibo ito ngayong buwan ng Hulyo na tatagal hanggang Setyembre 21, 2025. Sakop ng price freeze ang lahat ng negosyo sa probinsya. Mahigpit na ipinag-uutos ang pagsunod sa itinakdang presyo upang maprotektahan ang mamimili laban sa mapagsamantalang pagtaas ng presyo. Nagbabala ang DTI na ang sinumang lalabag ay maaring mapatawan ng parusa alinsunod sa Republic Act 7581 o Price Act. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 421, may makikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. 131 landslides na itala sa Benguet dulot ng nagdaang bagyo at naranasang habagat. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Kabo ang 131 landslides ang naitala sa iba't ibang kalsada sa lalawigan ng Benguet mula Hulyo 18 hanggang 28 ng taong kasalukuyan. Dulot ito sa magkakasunod na sama ng panahon na iniiwan ng bagyong Krising, Dante at Emong at ang pinag-ibayong habagat. Batay sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Police Stations at DPWH, 48 landslides ang nangyari sa mga national roads, 19 na pagguho ng lupa sa mga provincial roads at karamihan sa 64 na landslide ay naitala sa mga lokal na kalsada. Kasama dito ang municipal at barangay roads. Nai-record din sa Atog Benguet ang pinakamaraming landslides na abot sa 29 na insidente. Ang patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan ang naging sanhi ng paglambot ng mga lupa dahil hindi na kayang saluhin ang labis na dami ng tubig ulan. Ang mga naturang insidente nagresulta sa malawakang pagkasara sa mga kalsada sa iba't ibang lugar sa Benguet na labis na nakaapekto sa transportasyon at paggalaw. Ilang mga major at minor roads ang hindi madaanan dahil sa nabarahan ng mga lupa at bato. Nag-collapse ng sections, hindi matatag na dalistis, pagkagambala ng paggalaw ng mga tao, kalakal at emergency services. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Maganda umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga Muntinlupa. Kumusta na yung mga taga Muntinlupa natin? Tsaka mga suki ho natin dito po sa may Taguig at mga taga Malabon. Evan lang sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. At sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, good morning. Baka kayo po may mga lakad, magbaon po ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports bar. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Handa naman ang Department of Public Works and Highways na magsumite sa Malacanang ng listahan ng lahat ng flood control projects sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na sona noong Lunes. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, nasa 9,800 projects na ang natapos ng DPWH mula July 22 hanggang nitong Mayo. Ginit pa ng kalihim, sisikapin nilang maisama sa listahan ang mga larawan ng bawat flood control project upang masuri din ito ng publiko. We'll see how the investigations will go after the katuning, no?
But certainly all the documents that we need to submit to the President, we'll submit. Well, we'll try our best. Kasi gusto sana namin magkaroon ng factual na Opo. kahit man mga litrato ng mga ating mga gawang yung mga projects na sinasabi natin. Sana isama din yung sa listahan yung pangalan ng mga proponent na mga mambabatas. Ano ha? Yan naglagay. A project of Congressman so-and-so. Mahiya naman kayo. Hindi naman lang pera pagkatapos Di ba? A project of... kapal no. Tapos pagka sumabit na, tanggal na kagad. Sino may kinalaman dyan ha? Sino mga magnanakaw dyan ha? Diba ng libim ha? Kakapal na mukha, ano ha? Binabalangkas na ng Regional Project Monitoring Committee ang protocol sa pagre-review ng lahat ng flood control project sa bansa sa nagdaang 3 taon. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na zona. Ayon kay Undersecretary Rosemary De Leon ng Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Matagal nang tungkulin ng RPMC na i-monitor ang mga proyekto sa iba't ibang rehiyon, ngunit dahil niya sa dami ng mga ito ay nagkakaroon ng prioritization sa pagsusuri. Tiniyak naman ni De Leon na unang bubusisiin ng RPMC ang listahan ng flood control projects na isusumite ng Department of Public Works and Highways. Hindi rin na niya ito magiging witch hunt, lalo na't may kinatawa naman mula sa pribadong sektor na aktibong nakikiisa sa proseso ng pagsisiyasat. Ang gagawin po namin ay ipaprioritize po lahat ng yung may bibigay na list sa amin ng DPWH. And while waiting for that list, binabalangkas na po ng grupo namin, ng Regional Development Group namin, yung magiging protocol ng review para noon magiging objective, hindi naman tayo magiging witch hunting ganyan. O naman. At saka napaka-unfair. Ang nasabi lamang ho ng Presidente, flood control projects ho ng DPWH. Sure, totoo lang. Sino bang nag-identify ng mga flood control projects na yan? Di ba? Tapos pag hindi napagbigyan si Congressman, pag-iinitan yung mga district engineer. Kaya dapat talaga matukoy din sino ba yung mga proponents na yan. At naituring na priority ang project na yan. Ayun, Uy, teka nga pala. Di ba nabanggit din yung Kabagan Bridge diyan po sa Isabela na sumabit din. At sabi ko nga kahapon, yung mga yung mga may kinalaman doon mapopromote pa. Sabi nila, hindi, fake news yan. Hindi fake news. Eto, lumabas na ho kahapon 729 2025 Department Order number 145 series of 2025. Authorities and areas of responsibilities of DPWH key officials. Si Senior Undersecretary Emil Sadain shall serve as Senior Undersecretary for the Department and assist the Secretary on all functions delegated to him. Primarily, he shall have overall supervision and control of 5 special cluster of the Unified Project Management Office, UPMO. Ito po yung mga foreign funded. And as well as the Regional Project Management Office of Bangsamoro Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan, Tapos, ito, na-promote din, nabigyan din ho ng mas mataas na pwesto. Undersecretary Eugenio Pipo Jr. Shall serve as Undersecretary for Regional Operations in Luzon. As such, he shall have overall supervision and control over the operations of regional offices of Luzon. Ibig sabihin, di ba? Siya ang namamahala doon. Nasaan ba yung Kabagan? Di ba nasa Luzon? Ito pa, Undersecretary Ador Canlas. He shall serve as Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. As such, he shall have overall supervision and control on the operations of the regional offices in Visayas and Mindanao. Ayan, tingnan natin ano ang kanilang magiging performance sa kanilang mga bagong assignment. Ang sabi nga ho ng Presidente, Mahiya naman kayo. pero idamay nyo naman yung mga congressman, Mr. President. Tsaka ang DPWH, nasa ilalim po ng Office of the President, kaya mahiya naman po tayo.
Dapat ganun ang banat. Nagturo ka agad ng Pangulong BBM. Mahiya naman kayo. Dapat mahiya naman tayo. Mahiya naman kayo. Mali na yan. Maghahain si Senate President Chis Escudero ng panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak at ng mga opisyal ng pamahalaan na maging kontraktor o supplier ng gobyerno. Pagka nangyari ito, wala nang tatakbong congressman. Di ba meron nga isang congressman na hindi nga binago yung pangalan ng kanyang kumpanya. Kaya nakakaya, di ba? A project of Congressman so-and-so. Tapos ang pangalan ng kumpanya, pangalan niya rin. Ito'y bilang suporta sa kampanya laban sa katiwalian ng Pangulong Bongbong Marcos na kanyang inanunsyo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address noong Lunes. Binigyan din ng senador, malinaw na conflict of interest ang pagpasok sa mga kontrata kung may kaugnayan ng isang opisyal ng pamahalaan. Ulitin ho natin. Binigyan din ng senador, malinaw na conflict of interest ang pagpasok sa mga kontratang may kaugnayan sa isang opisyal ng pamahalaan. Congressman Don Gonzales, nakikinig ka ba? Kasunod ito ng ulat na may ilang politiko na manoy nakinabang sa bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects pero sa halip na maresolba ang problema sa baha ay lalo pa itong lumala. Mahiya naman kayo. Mr. Presidente, mukhang makakapal ang mukha ng mga involved dyan. Inalmahan ng Kamara ang alegasyon ni nabota si Representative Toby Chanco na kinokontrol ni House Speaker Martin Romualdez ang pondo para sa Kapuspalad. Binigyan kabilang na dito ang pondong nakalaan para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, ayuda sa kapos ang kita program o AKAP, tulang panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD, at medical assistance for indigent patients o MAIP. Iginit ni Abante bilang matagal ng kongresista, alam dapat ni Chanco na ang pondo ay hindi kontrolado ng House Speaker kundi ng mga ahensyang nagpapatupad ng mga programang pangayuda. Malaya rin na niya si Chanco na kusyonin sa plenaryo ang pag-iral ng small committee kapag tinatalakay ang budget sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Si Congressman Toby Chanco, alam niya po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Ngayon, tukol naman po sa sinasabi ni Congressman Chanco na buwagin yung sinasabi ng small committee. Nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na posyon sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Magandang umaga, Pilipinas! 32 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, baka kayo ho ay pauwi ng Pilipinas sa mga seafarers natin ha. Baka pabalik ho kayo ng bansa. Magpapasalubong kayo, wag na ho imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate ha. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. E-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawing lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang tangerine chocolate dahil ito'y gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Na kapag uwi naman ng 25 medalya ang mga Pilipinong mag-aaral na sumabak sa mathematics competition sa Malaysia at Hong Kong. Nasungkit ng Pilipinas ang 1 gold, 2 silver at 4 na bronze medals sa 2025 World Mathematics Olympiad sa Kuala Lumpur noong July 26. Nakuha ni Hiljob Esyo ng Pangasinan Universal Institute ang gintong medalya, habang silver medalist naman sina Sabrina Luisa Chong at Vincent Benito Chan ng Zamboanga Chonghua High School. Tansong medalya naman ang inuwi ni na Drew Antonio Joaquinio ng Precious International School. Hiljob Esyo ng Pangasinan Universal Institute
Aaron Tyler Po ng Grace Christian College at Kenzie Timothy Ong ng De La Salle University, Santiago, Subel. O narito na selyohan din ng Pilipinas ang 3 gold, 4 na silver at 11 bronze medals sa Second Mathematics Master Cup ginanap naman sa Hong Kong noong July 21. Congratulations sa mga ipinagmamalaki nating matematisyang kabataan. Ako, favorite subject ko talaga nung high school kami. Physics. Naman. Ganda kasi namin teacher eh. At saka sa chemistry. Yan, ha? Good morning, Ma'am Bakudo. Ay, Ma'am Dottie Molino. Good morning ho kayo. Good morning po, Viral ngayon sa social media ang 2 miyembro ng Kongreso na napitikan ng kamera ng mga photographer na nagko-cover sa opening ng 20th Congress habang nanonood ng online sabong sa kanyang smartphone habang ang isa naman ay nanonood ng larong bilyar. Hindi pa ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga naturang kongresista na nanonood ng online sabong dahil nakatalikod ito, gayon din ang isa pang nanonood ng bilyar. Maganda umaga, Pilipinas! Ayon sa mga source natin sa Kamara, ang dalawa ay parehong party list representative. Nangyaring insidente habang nagbubutuhan para sa speakership na ang proseso ay tumagal ng mahigit 2 oras. Posible umanong nainip ang 2 kongresista kaya't nanood ng online sabong at bilyar at gustong magpalipas ng oras lalo pang at hapon pa naman ang sona ng Pangulong BBM. So nainip po sila. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mali, ito pala dapat. Mahiya naman kayo. Umabot din ng mahigit 1 oras ang sona ng Pangulong BBM noong Lunes. Daumanin ng mahigit 120 palakpak at 2 standing ovations nang banggitin ng Pangulo ang isyu ng corruption sa flood control project ng pamahalaan at budget insertion. Kasama rin sa binanggit ng Pangulong BBM sa kanyang sona ang kaso ng missing sabongero at sindikatong nasa likod ng sabong na dapat panagutin sa ginawa nilang krimen. Mahiya naman kayo. Pero Mr. President, dapat din dinamay mo sarili mo. Mahiya naman tayo. Di ba? Ba't naman kayo lang? Dapat damay-damayan. Pinangalanan ng mga bagong leader na mamumuno sa House Committees sa ilalim po ng 20th Congress. Nahalal ang mga sumusunod. Committee on Appropriations, si Nueva Ecija First District Representative Micaela Angela Mica Swansing. Siya ang po chairman. Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, Senior Vice Chair. Sa Committee on Dangerous Drugs, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Ang Committee on Public Order and Safety naman, si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Committee on Human Rights, Manila 6th District Representative Benny Abante. Balik si Chairman Benny sa Committee on Human Rights. Committee on Accounts, si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora. Committee on Ways and Means, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Manila 1st District Representative Ernesto Junix Junicio naman ang Vice Chair o Senior Vice Chair. Committee on Good Government and Public Accountability, si Congressman Joel Chua pa rin ng Maynila. Committee on Public Information, Cagayan de Oro 1st District Representative si Majority Leader and Rules Committee Chair, Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos at Senior Deputy Majority Leader naman si Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo. Maganda umaga, Pilipinas! Isang lalaki arestado ng kapulisan dahil sa pag-iingat ng barel at bala sa bayan ng Tabango, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki arestado dahil sa pag-iingat ng baril sa Tabango, Leyte. Kinilala ng PNP ang suspek si alias Boy 29 anos binata, residente ng Barangay Manlawaan sa naturang bayan. Nangyari insidente sa Tabango Public Market sa Barangay Poblasyon. Sa investigasyon ng PNP ang suspek nakapapanik sa mga residente matapos kunin niya ang baril sa loob ng sling bag at ipakita sa mga tao na nasa palengke. Pagpunta ng kapulisan, nakitang suspek at kinumpiska ang kalibre 45 na baril, may 2 magasin at 14 na bala ng kalibre 45. Sa kasalukuyan ng suspek nasa kustodiya ng Tabango Leyte PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy Angay-Angay.
Tiwala naman si Finance Secretary Ralph Recto na magpapababa sa presyo ng tinapay at gamot ang zero tariff deal ng Pilipinas at Amerika sa ilang produkto. Paliwanag ni Recto, ang wheat o trigo mula sa US nakabilang sa hindi papatawan ng taripa ng Pilipinas ay pabor sa bansa dahil magpapababa ito sa presyo ng pandesal. Bukod pa rito, yung mga sasakyan, soybeans at pharmaceutical products na hindi rin papatawan ng taripa. Ayon kay Recto, patuloy ang negosasyon kaugnay ng nasabing kasunduan pero tinatayang nasa 3 billion pesos hanggang 6 billion pesos naman ang mawawala sa kita ng bansa kada taon dahil sa naturang zero tariff, depende sa magiging pinal na listahan ng mga produktong kasama sa zero tariff deal. Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan. Ay baka kayo may mga importanteng lakad, huwag po kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mababangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamedrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. San Roque Dam sa Pangasinan maaaring magbukas ng isang gate kung patuloy na bubuhos ang ulan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasani tsaka amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel. Nagpalabas ng abisyong National Power Corporation kahapon ng hinggil sa posibleng pagpapakawala ng San Roque Dam ng tubig base sa notice. Maaari magpakawala ng tubig anumang oras dahil umabot na sa 273.08 meters above sea level ang antas ng tubig. Nasa 280 meter above sea level ang normal high water level ng San Roque Dam. Sa ngayon nakabukas ang 8 gates ng Amboklaw Dam na naglalabas ng 971.54 cubic meters per second, habang ang Binga Dam naman 6 na gates ang nakabukas na may 973.84 cubic meter per second ang pinapakawalang tubig. Ang lahat ng tubig mula sa dalawang nabanggit na dam ay sinasalo ng San Roque Dam na kahapon alas 8 ng umaga ay nasa 271.30 meter above sea level, subalit pasado alas 5 ng hapon kahapon ay umabot na ng 273.08 meters above sea level. Kulang na lamang ng 6.93 meter para maabot ang normal high water level na 280. Kaya maaari umanong magbukas ang pamunuan ng San Roque Dam ng isang gate na nasa 0.5 meters. Kapag umabot na sa 278 meter above sea level ang taas ng tubig para mapigilan ang pagtaas ng tubig sa nasabing dam. Pinapalahanan at pinaghahanda mga LGU sa gilid ng Agno River gaya ng Bayangbang, Bautista, Bugalyon, Lingayen, mga tarim Orbis Tondo, part of San Manuel, part of San Nicolas, part of Santa Maria, Asingan, Villases, Rosales, Santo Tomas, Alcala at part of San Carlos City. Ito si Freddy Pajardo, RH38, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4, tinutulan ng Free Legal Assistance Group ang pasya ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging ruling ng Korte Suprema dahil sa manoy paglabag ng impeachment case sa one-year bar rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Ayon sa flag, ang desisyon ng mataas na korte ay nagpapahina sa impeachment bilang mekanismo para papanagutin ang isang mataas na opisyal. Kaugnay nito, kinalampag naman ng grupo ang Korte Suprema na muling bisitahin ang naging ruling nito na naging unanimous po ang botohan at ikonsidera ang aplikasyon ng bagong kaalaman hinggil sa impeachment requirements at sa one-year bar rule. Samantala, impeachment case ni VP Inday Sara dedesisyonan ng Senado sa August 6. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaas, RH28. Raymond, good morning. Aminado si Senate President Francis Chis Escudero na kailangang pagdesisyonan ng Senado ang nakabinbin na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment mula sa Kamara de Representantes.
Sabi ni Escudero, sa oras na ito ay may labas sa plenary ay kailangan nilang pagbotohan dahil may personal itong pananaw ngunit maaaring iba ang paniniwala ng mayorya ng mga senador. Inulit nito ang paniniwala bilang isang abogado na dapat lang nilang sundin ang desisyon ng Korte Suprema kahit hindi sila pabor dito. Dahil kung hindi nila ito gawin, ay bakang maging tingin sa atin ng ibang bansa isang banana republic na pinipili lang natin ang desisyon na pabor sa atin. Napagkasunduan sa isang caucus kahapon na sa Agosto 6 nila desisyonan ng impeachment complaint. Ito ay upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga senador na mapag-aralan ng husto ang 77 pahinang desisyon ng Korte Suprema. Narito si Senate President Chis Escudero. Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. May nagsabi nga yan. Ang kwalifikasyon ng mga maestrado, syempre mag-aaral ka ng abogasya. Kailangan pumasa ka ng bar. Tapos may mahabang practice ka bago ka maging miyembro ng kataas-taasang hukuman. At nadaan ka sa matusing pagsusuri ng Judicial Bar Council. Tapos sasabihin ng mga hindi pabor doon sa desisyon, ang mga bobo yan, mahihinang klase. Pero yung nagsasalita, nahalal na ang qualification ay marunong bumasa at magsulat. At syempre, may pambili ng boto. Maganda umaga, Pilipinas! Planong taasan ng Department of Agriculture ang ipinapataw ng 15% na taripa sa imported na bigas sa darating na third periodic review. Lain itong maitaas ang farm gate price nang hindi lubhang naapektuhan ang retail price nito, lalo na sa nalalapit na harvest season. Kumpiyansa naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kahit taasan ang taripa, hindi nito ganing maapektuhan ang retail price ng bigas sa mga pamilihan dahil sa mababa ang presyo sa pandaigdigang merkado. Matatanda ang ibinaba sa 15% ang taripa sa imported na bigas mula sa dating 35% sa ilalim ng Executive Order No. 62 upang tugunan ang tumataas na presyo ng bigas at inflation. Sa kaugnay na balita, rice tarification law kailangang maambiyantahan para magtuloy-tuloy ang 20 pesos per kilong bigas ayon naman sa DA. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Plano ng pamahalaan na bilhin ang palay ng mga magsasaka at ibenta ang bahagi nito sa halagang 20 pesos kada kilo bilang bahagi ng Rice Subsidy Program sa 2026. Sa post-SONA discussion, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na para maisakatuparan ito, kailangang amyendahan ang rice tarification law. Ito'y para maibalik sa National Food Authority ang function na direktang bumili at magbenta ng bigas sa publiko. Kapag naamyendahan ang batas, bibili ang gobyerno ng palay mula sa mga magsasaka kung saan 20% ng bigas mula rito ay ibibenta sa 20 pesos kada kilo habang ang natitirang 80% ay ibibenta sa mga retail sa halagang 38 hanggang 42 pesos kada kilo para masuportahan ang pagpapatuloy ng programa. Target ng pamahalaan na makapagbenta ng murang bigas sa 15 milyong pamilyang Pilipino o katumbas ng halos 60 milyong katao na kabilang sa low at middle income households. Sa unang rollout ng programa, 10 kilo kada buwan ang limit ng bawat pamilyang mabibigyan ng 20 pesos kada kilong bigas pero madaragdagan daw ito kapag naayos ang logistical problem. Ayon kay Secretary Chu Laurel, may nakalaang 18 billion pesos na pondo para rito sa susunod na taon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, palalawakin pa ng Department of Agriculture ang programang 20 pesos kada kilong bigas pagdating ng Enero ng 2026. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Ernal de Mesa, prioridad nilang mabenepisyohan ng naturang programa ang mga magsasaka sa buwan ng Agosto at mga public school teachers naman sa Setyembre. Ngayong mid-August, ang target naman natin ay yung mga farmers natin na registered sa RSBSA. At by September naman, yung pakikipag-ugnayan ni Sec Kiko kay Secretary Angara, ang susunod naman by September, yung ating mga public school teachers na magkakaroon ng access dito sa
20 pesos na bigas. At by January, ang target nga ay magkaroon ng access yung karamihan ng ating mga kababayan dito sa 20 pesos na bigas. Kaug din ito, humihirit naman ang ahensya ng 18 billion pesos na pondo para mapanatili ang benting bigas program. Umasa rin si DEMESA na maamyendahan ang Rice Tariffication Law para maibalik sa National Food Authority ang pamamahala sa pagbebenta ng bigas. Kasi pag na-open up ito sa NFA at meron na siyang direct linkage sa palengke, pwede na. Kumbaga yung mga accredited retailers niya, mas mabilis na iikot yung pagbili sa mga farmers at saka yung pagbebenta ni NFA. So, ibig sabihin nun, mas maraming palay yung mabibili sa mga magsasaka at mas marami rin yung maibebenta dito sa ating 20 pesos na bigas. Hindi naman bababa sa 28,000 pesos ang nalulugi sa bawat rice farmer dahil sa mababang bentahan ng palay. Ayon kay Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Chairman Danilo Ramos, lugi sa anang 7 pesos per kilo ang mga magsasaka dahil pumapaluan niya ng 15 pesos per kilo ang production cost. Ngunit binibili lamang ito sa halagang 8 pesos per kilo. Sa kwenta po namin, 15 pesos per kilo ang cost of production sa mga rice farmer. Kasi po, at the minimum, mga 50 to 60,000 pesos po ang gastos, araro, suyod, pataba, etc. Kung 8 pesos ang benta ng palay at 15 pesos, lugi po ng 7 pesos per kilo. I-multiply mo po ito sa 50 kilos per kaban, 350 pesos per kaban, at i-multiply po natin sa 80 kabans, at the minimum, lugi po ang magsasaka ng 28,000 pesos yung mga rice farmer. Iginit pa ni Ramos, government production subsidy at ang pag-repeal sa Rice Tariffication Law ang totoong solusyon dito at hindi ang pagbebenta ng murang bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Center. Ano po ang solusyon? Unang-una po, significant government production subsidy sa mga magsasaka, lalo na po sa rice farmers, at least po 30,000 pesos per farmer. Pangalawa po, dapat po na i-repeal ang Rice Tariffication Law at yung pong mga kartel, kasi po ang bumibili sa palay ng magsasaka ay mga trader at hindi na po bumibili ang NFA. Ang ginagawa po niya ay umangkat ng bigas at pagka may bigas for buffer stocking at saka po ibinebenta sa mga department, LGUs, iba pa. Alas 4:52 ang oras sa buong Kapuluan. Binisita naman ng malasakit team ni Senator Bongo ang mga pamilya sa Barangay Apolonio Samson at Barangay Bahay Toro sa Quezon City na apektuhan ng ito ng pananalasa ng Tropical Storm Crising. Matagumpay na naisagawa ang relief operations sa may 100 apektadong pamilya sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay. Namahagi ang malasakit team ni Senator Go ng mga food packs kasama siyempre bigas, may mga prutas, damit at mga folded pan. Meron din mga palanggana. Sinabi ni Senator Go na bilang principal author at co-sponsor ng Republic Act 12076 o Ligtas Pinoy Center sa ACCA, ipagpapatuloy niya ang pagpupursige para ganap na maipatupad ang nasabing batas na nag-uutos ang pagpapatayo ng mga permanenteng evacuation center sa lahat ng munisipalidad sa lungsod. Ayon pa sa senador, nakita niya ang pangangailangan na magkaroon ng malinis, komportable at well-equipped na evacuation center na may tamang sanitation at medical supplies. Nilinaw ng Department of Health na 87 hospitals lamang sa buong bansa na nasa pangangasiwa ng Department of Health ang kasama sa zero balance billing na inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga ospital na may zero balance billing sa ilalim ng PhilHealth ay ang mga sumusunod. San Lazaro Hospital sa Maynila na dati nang merong malasakit center. East Avenue Medical Center sa Quezon City na dati na rin pong may malasakit center at si Rubiling din. Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Southern Philippines Medical Center sa Davao City na dati na rin may mga malasakit center na matagal na rin libre o zero billing ang mga nagpapa-hospital na mahirap.
Paglilinaw pa ng Department of Health para lamang ito sa basic accommodation o itinatawag na ward sa mga DOH hospitals at hindi kasama ang mga ospital na Government Owned and Controlled Corporation o GOCC. Kabilang nirito ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, ang National Kidney and Transplant Institute at ang Philippine Children's Medical Center. Sinabi pa ng ahensya na ipinatupad na ang zero balance billing noon pang Mayo o bago i-anunsyo ng Presidente ang naturang hakbang sa ika-4 na SONA. Kabilang sa mga requirement lamang para makapag-avail ng zero balance billing ay ang PhilHealth ID. Kung walang ID ang pasyente, ospital ang mangunguna sa pagpuproseso para maging miyembro ito ng PhilHealth. Ayun. Mahiya naman kayo. Hindi, Mr. President, pahiya naman yata ako. Kung sino man yung nag-feed ng impormasyon na yun kay Presidente, Mr. President, pakibatukan nga. Maganda umaga, Pilipinas! Pero pinalawak pa ng PhilHealth ang mga serbisyong pangkalusugan ito sa ilalim ng Yaman, ang kalusugan program para malayo sa sakit o yakap pa. Ayon kay Dr. Edwin Mercado, Presidente ng PhilHealth, layunin ng yakap na ilapit sa publiko ang mga serbisyong medikal at mas mapababa ang gasto sa pagpapagamot. Saklaw ng naturang programang libreng konsultasyon, laboratory test at cancer screening gaya ng mammogram, colonoscopy, liver ultrasound at low-dose CT scan. Meron din itong alok na e-wallet maximum annual benefit na 20,000 pesos na maaaring gamitin ng PhilHealth members sa pagbili ng mga gamot gaya ng maintenance drugs para sa high blood at diabetes. May 20,000 tayong e-wallet para sa gamot taon-taon sa lahat ng mga miyembro nating mga kailangan ng gamot. At meron hong 75 na gamot na kasama dito. At meron din ho tayong 21 lab test. At isinama na po namin yung medyo mamahaling lab test para sa cancer. Yan po ay kasama na doon sa aming pinalawak na yakap program. So may gamot po tayo. At yung mga cancer lab testing pong yan, bigyan nyo lang po kami ng hanggang kalagitnaan po ng August at i-release na po namin yung mga circular ay pwede na pong i-avail kahit po doon sa mga privado at mga affiliated na public hospitals. Ang mga PhilHealth member ay maaaring magparehistro sa yakap program gamit ang eGov PH app, PhilHealth website o direkta sa mga accredited clinics at mga ospital. 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras naman para tayo po ay mag-ultamayo. Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy ho natin ang benepisyo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial sa Japan. Ang ultamayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po sabi nga ng mga dalubhasa, napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Ang ultamayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871, lalong-lalo na sa mga senior citizen na may mga tanong tungkol din ho sa kanilang mga maintenance medicine. Kung ubra ba silang mag-take ng ultamayo kahit na sila po ay merong mga maintenance medicine. Tekso kayo doon at may mga medical experts po tayong sasagot. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan na ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At doon ho sa mga bibilit, gusto na mag-avail ng discount, punta ho kayo sa ultamayo.shop online. I-click po niyo yung QR code at gamitin ang code na QAngel. Matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, para din ho may pambili tayo. 2,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan ha. Basta yan may sinampay. Halimbawa, naglaba ka gamit ang Pride detergent. Di ba? Magsasampay ka.
Pero yan usually hindi naman hinuhugasan nyo ng Pride detergent eh. Basta, may bagay na isinampay. Siyempre kung may isinampay, di may pinagsampayan. Ano usually yung pinagsasampayan natin? Di ba? Bukod sa sampayan, di ba hanger? O yan, giveaway na nga eh. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, abay kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Basta ang premium niyan ngayong araw na ito ay 2,000 piso. Isang minuto na lamang bago sumabit ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Miyerkules nga po tayo ngayon at 30 ng Hulyo. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir Angel. Good morning din po sa mga taga-subaybay natin. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posible makaapekto dito sa ating bansa. Pero tuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Kaya inaasahan po natin yung mga paminsan-minsang bugso ng pag-ulan dito sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra at Benguet. Naasahan naman po natin dito sa Metro Manila, Central Luzon, rest of Cordillera Administrative Region, rest of Cagayan Valley at Rizal, magiging maulap ang kanilang papawiri na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particularly sa kalalabing bahagi po ng Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas at Mindanao, magiging mainit at maalinsangan po, lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na pagdating sa hapon at sa gabi. Tugaliin na lang po natin magdala ng pananggalang na payong po, lalo na po sa init sa umaga at mga pag-ulan po lalo na sa hapon at sa gabi. Meron din tayong nakataas na gale warning dito po sa seaboards po ng extreme northern Luzon. So, pinapaalalahan na po natin mga kababayan po natin, lalo na po may mga sasakyan maliit pandagat at mga mangingisda po natin. Delikado po pumalaot dito po sa nasabi po natin extreme northern Luzon po natin na seaboards. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, yung extreme northern Luzon, anong mga lugar yun? Ito po, dito po sa may Batanes, Babuyan Islands at northern coast po ng Ilocos Norte. Okay. Tapos, ang weekend natin, kumusta? So nakikita po natin sa mga susunod na araw po, mag-i-improve na po yung ating weather. So inaasahan po natin, possible po mabawas-bawasan na rin po yung mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon. Naku, pwede na pala kami maglaba ngayon dahil pwede matuyo by weekend. Opo. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Po, Sir Angel. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Magandang Umaga, Pilipinas!
Pinangunahan naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang rollout ng Lab for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat program sa Malabon. Mahigit 2,000 mga residenteng lubhang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa lungsod ang nabenepisyohan ng naturang caravan. Ginanap ito sa Malabon City Sports Complex. Kabilang sa alok ng Lab for All ay ang mga libreng gamot, blood pressure monitoring, medical at dental consultation, STI-related immunization, chest x-ray, ECG at eye check-up pa. Una nang inulunsan dito noong pang-Mayo ng 2023 na naglalayong isulong ang community-based healthcare alinsunod sa Universal Healthcare Act at yaking may access ang bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, may salapi man o wala. Isinusulong naman ng Senate Minority Bloc na gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee hinggil sa national budget para at iba pang mga panukalang batas. Sa Senate Joint Resolution Number 1, inihain ni na Senator Tito Soto III, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Juan Miguel Zubiri at Loren Legarda. Nais naman ito na matiyak ang transparency at accountability sa pagsasabatas ng mga panukala. Layon din ang resolusyon na lumikha ng matrix na magkukumpara sa pagkakaiba ng bersyon ng panukala ng Senado at ng Kamara at kung paano ito mariresolba. Pati na rin ang pagsasapubliko ng minutes of the meeting ng Bicameral Conference Committee. Nagugat ng resolusyon dahil sa umano'y questionabling insertion o isinamang pondo sa ilalim ng 2025 national budget. Ay maganda umaga nga pala sa Korte Suprema. Hindi pa ba nare-resolve ngayon yung constitutionality ng national budget? Matatapos na lang ang taon, ano ha? Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang panawagan ng Pangulo na iayon sa mga prioridad ng pamahalaan ng araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Romualdez, malinaw ang mensahe ng Pangulong BBM na pagbutihin ang pagsisilbi sa taong bayan, partikular na sa usapin ng national budget. Iginit ni House Speaker Romualdez, committed siya sa pagtiyak na ang bawat sentimo ng pambansang pondo na pupunta sa totoong pangangailangan ng publiko. Sinabi pa ni Romualdez na ang dapat paglaanan ng pondo ay ang agrikultura, kalusugan, paglikha ng trabaho, lalong-lalo na ang vulnerable at mga unserved communities. Kasama natin ngayon, budget ang pinag-uusapan, ano ha? Ang eksperto po pagdating ho sa budget, ano ha? At ito po kung ilang dekada na pinag-aaralan ang ating national budget. Kasama natin ngayon ang founder at chairman ng Center for National Budget, si Mayor Joseph Raniero. Sir JR, good morning. Magandang umaga. Mr. Pamondes, yes. May butang mo, sir. Okay, number 1. For the first time, may bumanat na Pangulo sa SONA tungkol sa mga anomalya sa flood control. Matagal mo natin kinikwento. Ang sabi mo nga isa lang naman yan sa mga apple of the eye ng mga congressman natin di ba? Hindi nabanggit yung hindi nabanggit yung solar light. Medyo nakafocus siya sa flood control. Siguro dahil sa panahon. Okay. Yung bang NEP for 2026, na-review nyo na rin? Hindi pa? Actually, ang sinasabi naman na NEP for 2026 ay doon lang sa kabuuhan pa sa ceiling, pero wala pang tinatawag na breakdown as to the by department, wala pa. Di ba may kasabihan, the devil is in the details. Wala pa. Doon tayo magkakaalaman. Anyway, doon ba sa ang maganda lang, because nung pagbanggit ni Pangulong BBM na problema nga, no? At babalikan naman, no? Titignan niya yung 3 years. Ayun. Kahit na nga lang sa 2025, siguro magugulat ang mga tao. Sabi ng DPWH, ready sila in 3 weeks, no? Oo. And kami naman sa center, happy kami dahil meron din kaming sariling listahan na ipapalabas. Aba, maganda yan. Maganda ito dahil
makikita natin kung gaano ka prepared nga ang DPWH or kung ilalatad nila lahat. Now, ang kagandahan din sa listahan namin, listahan ito na nagmula sa NEPA and then ano nangyari pagdating sa Congress, sa House of Representatives, no? Teka muna, NEP noong 2022? NEP noong 2025. 2025. Hindi, backward daw tayo, 3 years eh. Yeah, pero bawat taon na budget meron namang NEP, di ba? Oo. National Expenditure Program wherein nakalatag ang proposed budget, no? And then dadaan niya sa deliberation sa Congress, so makikita natin magkanong insertions, magkanong deletions. And pagkatapos doon, makikita din natin kung anong resulta sa Senate version at saka sa BICAM. Pero so, excited kami. Kaya lang wala na. For instance, sige. Like for instance, ang sa 2025, ang budget sa anong tawag nito sa pundo ng DPWH, no? Doon sa unang-una, makikita mo ang 002 flood control management program nila, no? Umaabot siya ng mga about 270 billion. 270 billion, okay? Oo. Ngayon, titignan mo sa convergence, meron doon para sa CPAG, meron doon para sa BID, yung anong tawag nito, aabot din siya ng mga 100 billion. So, in other words, titignan natin ngayon ang kabuuan niyan, mga 350 billion. Sa flood control pa lang yan na sinasabi. For 2025? So, sa 2025. So, therefore, aatras ka. Magkano naman sa 2024, magkano naman sa 2023? Yun, handa kami sa atin din na gagawin na siguro magkaroon ng comparative talaga, no? Para makita natin dahil yung mga budget hindi mo rin sigurado kung lahat yun ay implemented. At saka baka hindi rin nakapactor in sa report, halimbawa ng isang project ng isang congressman, nung umupo siya, nung una siyang umupo, nag-launch siya ng parking area, no? Multipurpose building yata yun, multipurpose parking. So, nag-groundbreaking, naitayo yung poste. After 1 year, hindi na nagdagdagan yung poste. Lumipas ang isang second year niya sa pwesto, hindi pa rin nadagdagan ng poste. On the third year, pinademolish niya na lang kasi naulaw naman siya, kinawa naman na dungagan ng poste. Di ba? hindi, di ba? Baka hindi ho nakapactor in yan, ano ha? Oo. So sana ho i-report din ho ng i-report din ng may mga reporting ganun yung di ba dapat yan nakasama sa mga nare-report ho ng COA? Well, dapat ganun, pero alam mo naman sa nakikita natin ng mga practice, ang COA kung merong request, titignan nila sa dami kasi ng mga proyekto. Ganun, hindi matik. Hindi automatic dahil kung automatic yan, matagal na nilang na-discover ang mga kalukuhan, lalo na sa alam mo, flood control, dami talagang kalukuhan dahil sasabi ang is open yan, umaabot na ng mga 50%. Wow. Kaya palaki ng ba? Sige, teka muna, ipopost nyo rin yung yung comparative study nyo? O paunahin natin ang DPWH? Gusto ko sana mauna kami para mapipilitan silang ilabas yung tunay. Ilabas na natin next week. Gusto mo? Kung ipakita natin dito na ito yung para magkaroon ng comparison, ha? Siguro ilagay natin muna yung 2022
4. At 23. 23 pala. 23. Oo. Oo. Tapos, para makita natin and then makita din ng siguro mas maigi makita ng presidente na ganun. Oo. Ang okay lang kasi na galantaw man sa ato ang kuan. Galantaw tanaw man sa ato ron ang kuan ang mga amigo nato diya sa Malacañang sa Presidential Communication Office. Regular man sila ga-monitor. Oo. Para mabalaan nila nga ingani ko para nada sila reference. Padaga hapon natong sila kopya, di ba? Para na sila reference. Okay. Kaya ang gawin natin yung parang pwede nilang yung soft copy ang sige, padana ko. Sige. Oo. Ayan. So next week abangan namin yan Doc JR ha, Sir JR ha. Yes, please. Para itong development wherein lahat tayo at binibigyan ng pagkakataon no na magpa-participate tayo sa mga ganitong gawain dahil importante nga naman na tayo ay magiging yung aware na. Ang magiging fully aware na tayo sa nangyayari. Saka, makikita mo doon sa region na ito, kunyari NCR, so makikita mo doon ng 350 billion this year. So saang region, saang province, at mismo yung line item na yun makikita mo. Okay yan. Sige, abangan natin yan. Ano, ha? At least maintindihan ng mga kababayan kung paano nawawaldas. Kung paano nagagastos pala. Nagagastos. Kung nakikita nila sa kanilang tawag dito, ang listahan na, dito to sa region namin at saka dito to sa ating probinsya at saka dito mismo pala sa ating bayan at ito pala ang mga amount nito, matutuwa ka. At saka, ang karamihan dyan, masakit dyan, merong nakalaan na, meron sa NEP, pero makikita mo bakit nawala pagdating sa Congress. At bakit sa NEP, wala, pero nagkaroon pagdating sa Congress o kaya pagdating sa Senado. Talagang ganun kapulido yung ating study dyan. Ayan ha. Ayan, so magkakaliwanagan tayo, no ha? Oo. And finally, nakakatuwa na dahil mismo sabi ng Pangulo, pagkakaiba yan sa yung pampasin yung pondo, kakaiba sa NEP, hindi ko pipirmahan yan, ibibito ko yan. Di ba? Yun ang magandang development dahil sa ngayon, nai-imagine ko na, di ba? Ang pag-present nila, maraming parking na gagawin. Ngayon, pagdating sa Kongreso, gagamitin nila yon or dadagdagan nila. So this time, pwede na magkakaroon kami ng comparative doon pa lang sa Kongreso para malaman natin nadagdagan ba o na-deletion ba, na-increase ba o nabawasan ba ang mga nila, ang kanilang proposal. Yes. Ingon daw sa mga re-elected. Hindi sa mga bagong halala, ingon daw sa mga re-elected. Okay lang. Last year pa kami noong February kami nakapagsumite na isama na sa NEP. Hindi rin. Dahil ganun ba? Tawag dito, hindi ka rin nakakasigurado. Hindi nakakasiguro. Ang practice talaga nila, no? Ang practice nila, yung during na sa kanilang deliberation, ipinasok. Well, maaari na meron kang pinopropose. Pero, titignan din natin na maigi yan dahil ang kuan kasi, ang propose, ang budget kasi, meron pang local at meron pang national. Yung pang national. Okay. Ang national, yun yung mga 250 billion plus. Ang local, yun yung mga 100 billion plus. Yun yung, ang 100 billion, ito yung mga leadership din, yun yung karamihan allocation napunta sa tawag nito, mga House leadership, no? Halimbawa, magkano ang napunta sa mga congressmen,
magkano naman ang napunta sa mga senador. Makikita mo. Now, pagdating doon sa 250, ito yung lagi ko sana ni-explain na ito yung hawak mismo ng DPWH. Na pinag-iinitan din ni Kong at saka ni Senator. Actually, karamihan ng mga legislators, walang alam doon. Talaga? Yes, walang alam doon. Ibig sabihin, select group lang ang nakakaalam. Ang 2025 budget, Sir Angelo, klaro yan na ang sa national roads, bridges, and flood control, that is something like mga 500 billion. And then sa convergence naman, that's another 500 billion. Teka muna. The budget of public work is 1.1 trillion. Sir JR. This year. Ang laki pala. Bakit wala daw pontong maintenance? Well, napakaganda na anong tawag nito na punto, no? Ang roads, bridges, and flood control, yan ang pinaka-main mandate sa ating Department of Public Works and Highways. Kaya nga, kahit titignan mo ang organisasyon nila, dapat nagiging active ang Bureau of Construction, Bureau of Maintenance, Bureau of Equipment, Bureau of Design, no? So, ano tawag dito? Precisely because dapat matibay, dapat maayos, dapat napag-aralan, at dapat mahusay din ang kanilang pagplano, lalo na sa maintenance. Alam nyo, ang nakakalungkot doon, these offices are existing, but they are not functioning because their bureaus have no enough budget. Alam mo, kung titignan mo ngayon how the DPWH function, it's only the planning department. So, ano nangyayari? Ano nangyayari sa maintenance? Asan ang Bureau of Maintenance? Wala na. Alam mo, I remember before when I used to work with the Senate, makikita mo talaga. I remember before na sasabihin ng World Bank na for the country to be able to maintain its national roads, kailangan natin ng 15 billion. Ang World Bank pa ang nagsasabi noon. So, ang nangyayari, pumasok ngayon yung motor vehicle users charge. Sana yun ang pag-maintain. Pero ngayon, titignan mo, nawala ang, I'm not saying na wala ng function ang ating MBUC? maintenance. Dati, pag pumunta ka ng Bureau of Maintenance, pag sinasabi mo, gaano kalapad na ang ating national roads, ilan ang dapat preventive maintenance, ilan dapat ang bridges, ilan dapat ang flood control, alam na alam nila. But this time, I doubt kung nandyan pa ang tama na direction. This is the reason why this is a wake-up call to the department. Dahil kaya lagi nasisira ang mga malalaki na mga project nila. How come ang San Juanico hindi na nakita kaagad yung kanyang problema? Because the Bureau of Maintenance is no longer there. Bakit itong mga bagong tulay natin nasisira, natutuba at nawawala kaagad? Because wala nang proper planning yan, wala na preparation sa kanilang design. Ang ating Bureau of Construction is not functioning anymore. Wow. That is the problem actually. And I'm glad na pinag-usapan na ito ngayon. Bago sana na perfect itong National Expenditure Program, yung mga bureaus na ating binabanggit, dapat ibalik. Merong save, ibalik yan. Dapat may pondo. Magiging functional yan. O kasi, yun yung reklamo. Yun yung reklamo ng mga district engineer at saka mga regional director. Sabi nila, wala namang pondong ang maintenance eh. Paano kami mag-maintain ng daan?
Wala namang pondo. Alam mo ang mismong sa 001 ensuring the the national roads and bridges. Yun. Ano bang ibig sabihin ng asset preservation? Ano bang ibig sabihin ng network development? 'Di ba? Ano bang ibig sabihin ng bridges management and also the flood management? Pero yun. Pero nasaan yun? Sino ang may control? Ang totally, it is only controlled by the planning department. Ano ba ang planning department? Nag-allocate lang, nag-allocate lang ng pondo. Hindi tulad nung sana, kung dadaan ka doon sa lahat ng bureaus na yon, scrutinize lahat doon. O magkano na ito, etc. Ngayon, sino ang nag sa kanila? Wala. Kontraktor na lang mismo ang nagpapatakbo sa mga karamihang program of work. Hindi na dumadaan sa kanilang mga bureaus. Sana nga po, PCO at mga kaibigan natin dyan sa Malacanang, nakikinig ho kayo. Ito magandang guidance, para alam na natin kung saan mag-uumpisa. Ha? And next week, abangan ho ninyo yung mga ilalatag ho natin mga detalye doon ho sa mga pinaglaanan ho natin ng pondo para sa sa flood control. Ha? In the meantime, Sir JR, thank you again for joining us. Magandang umaga and good luck. Ingat din po kayo. By the way, may tumawag na rin sa inyo mga senador for briefing or for consultation. Naana? Meron na rin. Asawa ng Diyos, meron na. Pero titignan pa paano ang progress nito. Sige. Atangan na to na. Ha? Thank you. Salamat. May buntag. Si dating Mayor Joseph Ranyola ng Center for National Budget. Ito hindi na tumakbo. Muli para nga po matutukan ang pagbusisi ho sa ating national budget. Maganda umaga, Pilipinas! Kita naman ninyo, kakaiba yung mga sumabit doon sa pumalpak na Kabagan Bridge, doon sa huling order na pinakita ko sa inyo, na-promote pa. Hindi ho na-promote ang rango, pero na-promote ho ng assignment. Ayan, Congratulations kung ganon. Ay, para ho sa mga taga-barangay 7 South Caloocan. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga taga-barangay 7 South Caloocan, nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Ayan antabayanan po ninyo yan. Basta yung gwapo dyan nakasakay ho sa mobile ho ng DZRH, yan po ang tropa ni Sherwin Alparo. Wala ho yan gagawin Hindi ho yan sa inyo hihirit ng pondo para sa flood control o sa repair ng inyong mga daan. Mamibigay lang ng pera yan Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! At eto na si Sherwin Alparo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Sherwin Alparo, nasaan ka na? May huli ka na ba? Sherwin, ano nangyari sa signal ni Sherwin? Parang naghahango ng tahong dyan sa may Cavite. Nawawala Ayan, Sherwin, saan ka man? Angel. Naroon, Sherwin. Andiyan ka na? Andiyan pala! Andiyan na pala. Kala ko kung saan ka napunti. Masyado. Ito wala anong drama. Dahil mantakin mo nung tanongin natin dito sa barangay 7 sa South Caloocan kung sino yung nanonood o nakikinig sa DZRH. Huli natin itong si Nanay. Nanay, pangalan niyo po? Miss Elda Celorio po.
si Nanay Criselda talagang Si Nanay matukin Cris. na, hindi lang sila nagsusubaybay ng DZRH sa radyo, kundi pati sa TV nila sa bahay. Hindi ko na may pasok tong Zoom camera natin sa loob dahil mahina yung signal ng internet. Pero itong si Nanay, talagang certified dahil tuwing anong oras kayo nagbubukas ng TV at radyo? 4:30 po. 4:30 ng madaling araw. Ay, dapat alas 4, Nay. Nay, dapat alas 4. Kasi alas 4 pa lang, namimigay na tayo ng premyo. 30 minutos. Kaya, 8 na 30 minutos. Oh, late na. Bukas ng TV at ng radyo para makapag-stretch pa ng tulog. Pero pag 4:30, automatic yan. Opo, automatic na po nasa DZRH na po yung TV namin. Talagang automatic pag dating ng 4:30. At sino pa rito mga announcers tuwing umaga? Si Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones. Eto, meron kang 1,000 pesos. Yo! Maraming salamat po. At syempre meron ka pang DZRH Grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH T-shirt, at DZRH umbrella para sa yan, Mami. Ano masasabi kay Kuya Angel? Maraming salamat po sa sa bigay niyo pong ito. Hindi ko po inaasahan to. Lumabas lang po ako ng bahay. Natanong lang po ako nila. Ayan. Ito po, may karoon na po ako ng iyan. Ayan. Nanay, anong probinsya ni Nanay, Sherwin? Taga saan ho kayo, Nay? Anong probinsya ho ninyo? Dito lang po ako, taga Bulacan po. Saan sa Bulacan? Kenya, kaya pala maganda. Kaya pala. May tono eh. Saan ho sa Bulacan? Sa Pulilan po. Taga Pulilan. Alam nyo ba yung Pulilan ay nalubog? Ang Pulilan po ay nalubog sa tubig kapag bumabaha. Opo nga po. May Ay, mga kamag-anak po kami doon na Nakababad. Ay, oo. Gusto nyo, ibigay na lang natin sa kanila yung 1,000 nyo. Pwede naman po. Ayan. Akala ko sasabihin nyo, Nay, ay dapat bigyan, dagdagan na lang ni Sherwin, punta siyang Pulilan. Doon siya Pwede naman daw dagdagan, Kuya Angel. Nalabas din po kahapon nung apo ko sa ospital. Uy, kita mo. Asma po kasi. Kaya parang biyaya din po sa amin ngayon. Ayan. Sige, Sherwin, paalam na tayo at baka mamaya ay mahiritan ka na naman dyan. Sumali kayo sa Mahiwagang Mahiwagang Tunog. 2,000 ang premyo ngayon. Sige. Congratulations, Nay, ha? Apa. Okay. So sa mga naisitalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo. RH6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo! 2,000 naman sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin pa rin ang tamang formato ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ipapadala nyo yung masagot sa 0919-282-6485. Yan. Basta ang ginawa dyan ay nagsampay. Halimbawa, pagkatapos maglaba gamit ang Pride detergent, di ba, magsasampay ka. Ano yung sinampay at saan isinampay? Ayan, ha? Siyempre, ano bang mga sasampayan natin bukod sa sampayang, kaya pwede din sa hanger, di ba? Yan. Giveaway na yan, ha? Paunahan ito na sagot, ha? 0919-282-6485. Yan po ang ating Mahiwagang Tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Bumaba din daw po ang presyo ng karne dyan po sa Bonifacio Market at ganun din. Ayun, pero ang gulay tumaas, ha? Alamin natin ang detalye mula po kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay po Kuya Angel, yung mga gusto mamalike, may samantala yung araw nito ko yung Angel, mas may presyo ng mga karne dito sa Bonifacio Market. Ang manok po yung Angel, hindi na 320, nasa 240 ang presyo ng manok. Habang itong presyo ng baboy ay 340. At itong pork chop naman ay 340. Ang generic 340, yung paka 320. Pero yung po ay 400 pesos. Ay dito kay Juan Ruti. Kaya daw mababa yung presyo ng kanilang baboy. Bakit mataas yung iba? Sila yung second hand. O di sabihin, sila yung umaangat ng buong baboy at pwede nilang babaan yung presyo habang manatili namang medyo mataas yung yun po. Yung iba naman po, Angel, ay umaangkat per kilo
Kaya nagpapatok, kaya meron pa rin yun po na may presyong 450 sa ibang palengke. Pero itong kambing ay hindi matitirag. Itong presyo dahil nasa 500 pa rin. Habang to 460 yung ulot pa, yung papaitan ay 250. Ang presyo naman ng isda ay nanatiling pataas. Itong bangus sa Tagumpan, yung maliliit ay nasa 180 at yung Batangas, yung malalaki, 350 yung kilo ng bangus. Ang galunggong, 180 yung maliliit, hanggang 300 laban yung malalaki. Habang ang tilapia ko ay 160, umabot ng 220 yung tilapia ng Batangas. Itong hasa-hasa, mahal pa rin, nasa 360 ang kilo, habang 380 naman ang aluhan. Sa presyo ng mga gulay, ito naman yung nagtaasan pa rin dahil epekto ng bagyo. Ang kamatis, yung dating 40, ngayon ay 80 pesos bawat kilo. Ang labanos na dating 60, ngayon ay 150. Ang luya na 170, ngayon ay 200. Habang ang sibuyas naman ay bagyang pumatong ng 20, nasa 160 bawat kilo. Itong repolyo sa pisong itinaas, nasa 80 pesos. Ang pechay Bagyong Angel ay 70. Pero itong pechay Tagalog, mabibigyan ka sa presyo nito napakalayo, 200 yung bawat kilo ng pechay Tagalog. Ang patatas, 80 pesos. Yung sining na po yung Angel, nasa 400 na. Yung bawat kilo, yung panigang, nasa 300 plus dating 150. Yung kangkong, o itong dahon ng sili, 400 bawat kilo. Ang kangkong na dating 50 lang yung bundle, ngayon 350 ang bawat kilo nito. Ito pa, yung kensa na dating pinakamahal ang 700, pumalo na ngayon ng 1,000 pesos bawat kilo. Ang broccoli naman ay dating 220 at yung siling panigang ay nasa 100 ito. Ito siling na puyo, ito at itong presyo naman ng gas, mag-upisa ka sa 460, merong 480, may 520 hanggang 560 at meron sa 68. At itong pinakabatas ng bigay 70 hanggang 80. Yung Timurado, 80 pesos pa rin bawat kilo, habang yung malakit may 80 hanggang 100. Yan tingnan price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market ng 23. Edwin Duque nagulat sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Fred. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Alimutan ko to si Edwin Duque nga pala. Kasi babatiin ko ng magandang umaga si Fred Pagdilaw. Si Boss Fred Pagdilaw nanonood ngayon. Parang si ano yan? Si Mayor Seni Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Si Justice Sinergito, si Justice Max De Leon. Maagang magsigising yan. Si Justice Raul Villanueva, tsaka si Mami Sally. Maagang magsigising yan. Ambassador Harry Amping, good morning. At sa lahat ng mga suki ho natin, magandang umaga po sa inyo. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. At ang siyempre, Midnight Singers natin, regular din ho nakatutok ho sa atin dyan. Sir Art, Sir Manny, Sir June, ayan, si Tita Linda, Tita Cora, at si Madam Lloyds. Ayan, maagang gumigising din ho yan. Oras na para tayo po mag-ultabayo, alas 5:45. Ang sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, mas ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan at ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtatagalan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya syempre habang tayo natutulog, napapanumbalik natin ang lakas ng ating immunity, na-achieve natin ang magandang tulog, na lalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2
2871. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At wag natin kalimutan, ito po ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At kung kayo ho kayo bibili online, available pa rin ho yung 10% discount. Punta ho kayo sa ultabayo.shop, i-click po ninyo yung code, QR code at gamitin ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! 51 makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga sa mga taga Port Dickson, Malaysia, sa mga Pilipino dyan, ha? Magandang umaga din po sa mga taga Palar Taguig na hanggang ngayon nagrereklamo, isang linggo na daw hindi gumagana ang kanilang internet converge. Good morning, kumusta na po kayo, ha? Happy birthday kay Senator Dante Marcoleta. Congressman Rodante Marcoleta ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Sabi ni Jen Suberiaga, sabi niya, batiin natin baka sakali. Ayan, binabati din siya ni Dr. Yeye. Ha? Ni? Birthday ni Dr. Tony Leachon ngayong araw na to. Ayan, dami nagbiriwang ng birthday, no, ha? Professor Andy Pereira, good morning. At si Dr. Jessica D, good morning po sa inyo, ha? Sa mga taga-Ideal Vision, good morning. Para doon sa mga gustong magregalo, padalahan nyo sila ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate, ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa Tangerine Chocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Umaga, Pilipinas! Chinese vessel na nanatili sa West Philippine Sea sa kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, tila hindi natinag ang ilang barko ng China sa West Philippine Sea kahit tumaan ang sunod bagyo ditong nakaraang mga araw. Ayon kay Rear Admiral Roy Vice Trinidad, nagpagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa WPS, nanatili ang nasa 23 Chinese vessels sa kasagsagan ng sama ng panahon, partikular na namataan ng People's Liberation Army, China Coast Guard at Maritime Militia sa bisinidad ng Pao de Masinloc, Ayungin Shoal, Sabine Shoal at Pag-asa Island. Dahil nga monitoring itong Hulyo 20 hanggang 27, halos walang nagbago kumpara sa 22 Chinese vessels noong naunang 7 araw. Bukod sa Island na okupado ng mga sundalong o Pilipinong sibilyan at sundalo, pasok na sa exclusive economic zone ng bansa ang iba pang nabanggit na maritime pictures. Samantala, pagkamat ayaw nang magkomento sa direksyon ng foreign policy, iginito Trinidad sa Campo Aguinaldo na maranatili ang kanilang operasyon counter sa agresyon ng China kahit hindi ito direktang nabanggit sa zona ng Presidente Bongbong Marcos. Ito sa Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Umano'y paninindak ng ilang tricycle driver sa isang motorcycle rider. Kinundi na naman ang Lawyers for Commuter Safety and Protection. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mariing kinundi na ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang umano'y paninindak ng ilang tricycle driver sa isang motorcycle ride-hailing rider na umano'y nangyari sa isang TODA terminal. Kasunod dito ng isang viral video sa social media kung saan makikita na pinipigilan ng mga tricycle driver ang motorcycle sa paglapit sa pasahero kahit may confirm booking ito mula sa ride-hailing platform dahil mga agaw rin ito ng teritoryo sa lugar na kanilang ino-operate. Ayon kay LCSP spokesperson Atty. Albert Sabili, kung nang nangyari o naitalangkalin tulad ng insidente ng pagharang o pagsita ng mga miyembro ng TODA sa motorcycle driver sa pag-aakalang inaagawan sila ng ruta. Sa katunayan sa isang pagdinig ng Senado na dinaluhan ng grupo ngayong taon, tinalakay raw ang parehong issue na kasalukuyan ng pinag-aaralan ng isang technical working group. Idiniin ng abogado na hanggat may kumpirmadong booking o isang lehitimo
o accredited na motorcycle rider sa pamagitan ng isang ride-hailing app, dapat siyang pahintulutang magtungo sa kinaukuhan ng pasahero kahit pa sa klaw ng ruta ng TODA ang lugar. Sinabi pa ni Atty. Sadili na walang legal na kapangyarihan o batayan ang mga tricycle driver upang pigilan ng mga legal na riders. Kung tutuusin, pwede pa umanong makasuhan ng mga sangkot na tricycle driver ng grave coercion sa ilalim ng revised penal code na nagpaparusa sa sino mang pumikil sa isang tao na gawin ng isang bagay na hindi ipinagbabawal ng batas dahil ang taas o pananakot. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas o sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Chairman Roland Paulino, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 1.1 million nakahon ng family food packs na ipamagay na ng DSWD sa mga naapektuhan ng mga pagbahat sunod-sunod na bagyo. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Hanggang kahapon, July 29, ay umabot na sa pabuwang 1,59,544 na kahon ng family food packs ang naipamudmod ng DSWD sa 18 region sa bansa. Ang mga food packs na ito ay pinamahagi sa mga pamilyang apektado ng mga bagyong Krising, Dante, at maging ng Habagat. Ayon sa DSWD, patuloy ang pagtulong nila sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng family food packs at iba pang mga serbisyo. Ayunin ng ahensya na mabigyan ng agarang tulong ng mga nangangailangan upang makabangon muli sa mga paghihirap. Sa ngayon ay patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga nasalanta ng kalamidad. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, kinumpirma ni Finance Secretary Ralph Recto na ang PCGG pala ay naibenta yung painting ni Claude Manet sa halagang 714 million pesos. Ba, laki ha? Ito yung isa sa mga na-recover na paintings ni Claude Manet. May dalawa pa daw na na-recover na, yung isa nire-recover pero alam na yung kung nasaan yung likosyon. Bahagi ito ng mga hinabol na mga kayamanan ng Administrasyong Marcos noong unang Marcos. Ayan, Pero sa kabuuan, sabi po ng Presidential Commission on Good Government Chairman na si Melchor Sadang, for 2024 naka-recover sila ng 2.2 billion pesos na halaga ng mga assets. Kaya as of mula 1986 hanggang sa kasalukuyan nasa 182 billion pesos na ang kanilang nare-recover. Magandang umaga, Pilipinas! Aloy Pascual ng MBC, advance happy birthday. Galing po kay si Aling Lydia de Roca bukas naman. Ayan, yan ho yung mga mag-birthday bukas. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siya Alpalmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Greek philosopher ito. At saka, ito ba yun? Ayan, si Marcus Aurelius. Ang sabi po niya, everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. ACS Balita in just a while, a minute before 6 a.m. Magandang umaga, Pilipinas!